Network Entertainment. Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Campmaster. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ika-76 na gabi ng San Telmo Society. Kamusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. If this is your first time listening to the San Telmo Society segment of our podcast, ito ay ang narrated stories sent by the listeners of the show. Halo-halo mga topics natin, iba't ibang source ng katatakutan. Pero bottom line, it's all rooted in our primal fears. Keep in mind that not everyone has the same tolerance for scary stories. One story could be truly terrifying, but to others, baka parang simpleng kwento lang. I would advise that before you leave any comment online, if ever you do, just take it easy. With that out of the way, punta na tayo sa kwento ngayong gabi. This is an email sent to us by Jasper, and it's about a weird sleep experience habang nasa studio ng The Pod Network, which is my home studio in the Philippines. Ready ka na ba para sa kwento niya ngayong gabi? Narito ang kwento ni Jasper. Hello, Campmaster. It's me again, si Jasper. I hope you're doing well and Happy New Year. Quick kwento ko lang yung nangyari sa akin recently, January 19, 2024. Nakwento naman namin ng mga producers dito sa studio nung Philippine Campfire Stories Live na there are things na nangyayari dito sa studio, and it's no secret to most people sa work na may mga spooky things na nangyayari dito. I'll just get to the story. So, today is January 19 of 2024. May mga nakaschedule na recording ng 10 a.m. Nalaman ko lang to the night before. So, knowing this, hindi ako nakatulog dahil bala kong umalis ng bahay ng maaga. Dahil everyone knows kung gaano kahasal magbiyahe ng Pilipinas. Anyway, so long story short, puyat ako. Umalis ako ng bahay ng mga 8 a.m. ng umaga to be at the studio as early as I can so I can set up the recording para dire-diretso na. Pagdating ko sa studio, sumunod din na dating si Kuya Jeff, ang studio custodian namin. Or in short, bantay ng studio. So parati siyang nandito. Fast forward nang matapos ang first recording, si Kuya Jeff ay inutusang kumuha ng business permits sa City Hall ng Pasig. So, naiwan ako dito mag-isa. Ako na lagi kong binibiro si Kuya Jeff kapag mauna ako sa kanya na may kasama siya. Little did I know na makakarama ako. So, nung umalis si Kuya Jeff to do his thing, may second recording ako sa studio. Pero 2 p.m. pa naman. So, may time ako para matulog. Naisip kong matulog sa big studio room with the couches. For visuals, for our audio listeners, ang itsura ng big studio room is may dalawang couch na naka-L shape, facing the recording booth and the door. Humiga ako sa couch na directly nakaharap sa hallway namin. Naririnig ko na may event din pala sa baba ng building namin. But that's just a small context there. Agad-agad akong nakatulog pagkahiga ko after ko manood ng isang YouTube video. Nung natulog ako, nakaharap ako sa side ng pintuan. Nagising ako bigla at hindi ko magalaw ang katawan ko pero yung mata ko, nagagalaw ko. May naririnig akong nagbubulungan sa side ng couch kung nasaan yung ulo ko. So, hindi ko kita pero naririnig ko. Unang pumasok sa isip ko is baka yung ingay lang sa event sa baba. Kaya itinulog ko na lang ulit. Pagkapikit ko, naramdaman ko na may taong lumapit sa akin. At tumayo sa harap ko. Unang inisip ko, baka si Kuya Jeff na yun, pinagtitripan lang ako. Pero nung minulat ko yung mata ko, wala palang tao. Pero hindi ko rin magalaw yung katawan ko. At this point, natatakot na ako at gusto kong lumabas ng room. Pero hindi ko magalaw.
Kapag binabangungot kasi ako, nag-iisip ako ng happy thought or kumakanta ako sa isip ko ng Island in the Sun by Weezer to maybe move my body. Pero whenever I feel like I'm able to move, nakakatulog ako. So, ayun, nakatulog nga ako. Pero this time, naririnig ko naman is heavy breathing sa corner ng room. Yung parang hirap huminga. Ewan. But I could sense na something or someone was standing in the corner of the room. I was too scared to open my eyes. So, I tried to calm myself again. Then, nagising ulit ako. Attempting to get out of the room, nung pagising ko ulit, narinig ko ulit sa gilid ng couch. May isang bumulong at sabi niya, "Shh! Huwag kayo maingay. Hindi pa niya alam na marami tayo dito." Natakot ako. At pumikit ulit ako. At this point, naramdaman ko ulit na may lumapit sa harap ko at tumayo lang habang naririnig ko ang maraming bulungan sa gilid ng couch. I tried to calm myself and focus on attempting to move nung naramdaman ko na kaya ko nang igalaw yung katawan ko. Nararamdaman ko ulit yung antok ko pero this time, pinigilan ko yung sarili ko para makagalaw and get the hell out of the room. Keep in mind that this happened at a sunny afternoon with the curtains open. Thankfully, nung lumabas ako, sakto nag-doorbell yung mga podcasters sa second recording. I quickly told my co-producers regarding it. Medyo nagulat sila cause we all know someone who had a hard time breathing and passed away. But I'll just leave it at that. Sorry, hindi pala to short story, pero my goodness. I think that's one of the scariest bangungot ever. And knowing me, madalas akong binabangungot. Ayun lang naman, Campmaster. On behalf of the campers, I would like to say thank you. And we appreciate the community that you've built for us, true believers. Stay cool and classy. With love, Jaspy. Hi, Jasper. Jasper is my podcast manager at the Pod Network. Shoutout sa buong team. Especially sa ating mga prod people na walang sawang nag-edit sa mga kwenta natin dito sa podcast. Kung naaalala nyo, Jasper also shared one story from episode 189 nung nakakita naman siya ng multo sa bahay nila. Ganun din, nakakatulog siya tapos may nakikita siya kapag nagigising siya ng slight. It's like he's able to sense when he's in between the waking world and his sleep world. Have you ever heard of the term hypnagogic hallucination? If you think you're seeing or smelling, hearing, tasting, or feeling things when you're asleep, you may not be dreaming. Hypnagogic hallucination creates strong, intricate visual images in the mind that may be distorted in an unrealistic way. As a result, these hallucinations often cause fear. In some cases, they can even cause you to jump out of bed or accidentally injure yourself. These hallucinations are more common when a person is under stress. Most common auditory hallucinations are simple and don't have real meaning or purpose. Severe cases of anxiety may produce more complex hallucinations. Pwedeng mag-involve ng mga naririnig na boses, sometimes mga associated with rapid thoughts. This can lead a person to believe the voices are real. Ang sleep paralysis naman is a separate condition from hypnagogic hallucinations. Pero minsan, pwede silang mangyari ng sabay. Some factors that lead to hallucinations are alcoholic or drug abuse, insomnia, anxiety, stress, narcolepsy, mood disorders like bipolarism or depression, yung mga ganun. If this occurs frequently and kung this gets in the way of your life, baka it's considerable to see a sleep doctor so you get to enjoy your sleep in peaceful dreams. But of course, I'm not an expert, I'm not a doctor on that. So maybe you can do your own research or, take a look at your options. Something for you to consider. Thank you, Jaspy. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for another story. That and more coming up next.
sa pagbabalik ng San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Welcome back to the episode. For the second story of the night, we have Jean and her boarding house kwento from Pasay City. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang buhay, Campmaster, at sa lahat ng tagapakinig dito sa iyong podcast. Na-discover ko ang iyong podcast while browsing sa Spotify. Sobrang nagustuhan ko po ang mga episodes nyo dahil hindi lang kinikilabutan kundi namamangha ka rin dahil sa mga useful information at yung knowledge nyo all in all dito sa podcast na somehow learning for us na listeners. Ako po si Jean at ito ang aking nakakakaba, nakakatakot at weird na experience ko. In the year 2015, nagtatrabaho ko sa isang mall sa Makati bilang sales associate. Niyaya ako ng kawork ko na tawagin na lang nating si Lynn. Na doon na lang ako mangupahan sa inuupahan niya sa Pasay City. Dahil nagtatanong-tanong na rin ako kung may alam silang murang paupahan at that time. Ilang araw lang ay nakapagpaalam na ako sa kuya ko na silang tinutuluyan ko pansamantala at pumayag naman sila at sabi niyang mag-iingat ako palagi. Yung nilipatan ko sa tinutuluyan ni Lynn, simple lang, yung budget-friendly na room. Yung pagpasok mo ng gate, bubungad na sa'yo yung tabi-tabing kwarto na yari lamang sa plywood. Feeling ko garahe yun na ginawa na lang na paupahan. Magkabilang gilid yung mga kwarto. Okay na rin naman, kasya yung 2 to 3 persons. Hindi na lang ganun kakomportable pero okay na din, magrereklamo pa ba ako? At isa din sa mga nagustuhan ko ay malapit siya sa Baclaran Church. Papunta at pauwi ng work, sinisikap ko na makapagtirik ng kandila para magdasal. At dahil nabigyan ako ng ilang araw para mag-leave, napagdesisyonan ko na umuwi ako sa aming probinsya sa Nueva Ecija. Excited ako umuwi kasi after work, uwi agad at nag-ayos ng gamit na pang-uwi ko kinabukasan. Dapat ay makasakay ako ng 5 a.m. trip from Pasay Bus Terminal, diretso na sa mismong town namin sa Nueva Ecija. Mag-isa pala ako ng time na yon. Sa boyfriend ni Lynn siya nakituloy at natulog. Nag-alarm ako ng mga 3 a.m. para mag-ready. At eto na nga gumulantang sa katawang lupa ko. Nag-alarm ang phone ko. Medyo antok pa pero kailangan ng bumangon. At around 3:35 a.m., lumabas na ako para maligo. We have a shared CR kaya kailangan pang lumabas ng room. Malapit lang naman, 2 kwarto lang, CR na. Bali may cubicle for palikuran, tapos yung isa pang shower lang. Parang 4 cubicles yun, tapos yung isa nakaharap sa'yo kapag makakagawi ka ng CR. Medyo luma na rin ito. Kung matatakotin ka, need mong magpasama. Pero medyo creepy yung part ng CR. Wala naman akong ibang na-feel. Bukas naman ang ilaw. Pero tahimik pa nung mga oras na yan. May naririnig ka lang ng mga bus sa kalayuan at mga ilang-ilang jeep dahil tabi lang din kami ng kalsada. Malamig din ang simoy ng hangin. Since normal lang naman at medyo antok pa ang aura ko, lakad lang ako hanggang natigilan ako. Sa CR na nakaharap sa akin, bukas ang pinto at may babaeng nakaupo. Nakayuko, kulot ang buhok na medyo mahaba at hubot-hubad siya. At hindi gumagalaw. Natigilan ako ng mga 5 seconds at yun yata ang pinakamahabang 5 seconds ng buhay ko. Ang daming pumasok sa isip ko like, girl, bumalik ka na sa kwarto mo, baka kung ano pang gawin yan sa'yo. Girl, maligo ka na. Anong oras na? May hinahabol ka pa, diba? Girl, kausapin mo, baka need ng tulong. Hanggang naramdaman yata niya na may nakakakita sa kanya. Mabilis akong bumalik sa kwarto na parang lumipad sa takot at kaba. Pagpasok ko ng kwarto, nag-lock ako. Sabi ko, Nyay, sino yun? Litong-lito ako. Ang alam ko, totoong tao siya. Naisip ko baka may diferensya at may pinagdadaanan. Wala na ring pakialam kung makita siya doon na walang saplot at wala namang ginagawa as in nakaupo lang siya. Baka palaboy at nakiligo lang, pero bakit naman ayaw magsarado ng pinto?
At hindi ko sure paano siya nakapasok sa place namin. Naawa din ako at the same time, kaya gusto ko siyang i-approach. Kaso nga, yun, baka kung ano pang gawin niya sa akin. Or baka namamalikmata lang ako dahil naantok pa ako that time. Pero tinitigan ko pa siya eh. Pinakikiramdaman ko kung may mag-iingay ba. Tsaka kung may dadaan. Pero wala akong narinig. Sa sobrang takot ko lumabas nun, nagpaumaga na lang ako. Awit. Hindi na ako nagtanong-tanong at nag-open about dun sa nangyari dahil wala na rin akong time. Hapon na rin ako nakarating sa amin at sa kanila na lang ako nagkwento. Sinabihan ako na hanap na lang ulit ako ng mas safe at kung maaari ay may sariling CR. Pagbalik ko sa Pasay, kinuwento ko kay Lynn yung nangyari at napagdesisyon na namin na lumipat na lang at siya na rin ay hindi komportable doon. Ilang araw lang, nakalipat na rin kami agad. Sa kabilang kanto lang din. So, hindi ako magtataka kung makikiligo ulit siya doon. Kidding aside, may sarili namang CR kahit papaano. Hindi ko po makakalimutan yung takot, kaba at awa na naramdaman ko at that time. Kapag naaalala ko yon, sana ay okay na siya kung sino man siya. Hanggang dito na lang po ka, Master. Sana po ay mapili niyo itong kwento ko. Kung worth to share po siya. Kung ito ay mababasa mo, kikiligin po talaga ako. Thank you and more powers po. God bless po sa inyo at sa buong buo ng Philippine Campfire Stories. By the way, OFW na po ako dito sa SG. Pa-shoutout na din po. It gives me chills every time na nakikinig ako dito sa podcast nyo. And nakakatulong siya para hindi ako antokin. More power po and God bless. Bye! At ito na nga ang kwento kung paano na-miss ni Jean ang kanyang bus pauwi ng Nueva Ecija ng 2015. Alam nyo, every time may mga send-in letters kayo, nai-imagine ko yung boses nyo in real life. At feeling ko si Jean ay very kalug at masayahing tao. Would you agree, campers? So, about the story, I think you had the most sensible reaction sa nangyari sa'yo. Kasi mag-isa ka lang nun sa kwarto, umagang-umaga, at may biglang nakahubad na babae sa harapan mo. I will probably do the same. Hindi ako magpapaka-hero at tatanungin na, okay ka lang ba? No. Malay mo, nagmo-moment lang si ate. Tapos nakagulo ka pa, diba? I remember one time, nung nag-boarding house din ako sa Pasay, sa may DN Street, sa isang super liit na kwarto. Ganyan din, shared bathroom. Kwarto-kwarto kayo, ganun. Isang gabi, papunta ako para maligo sa shower cubicles. Nakita ko yung isang babae na papasok sa isang cubicle na biglang sumigaw. Pagbukas ng pinto, tapos nakatingin siya sa floor. Nung moment na yun, na-realize ko na sa fight or flight situation, flight talaga ako. Biglang liko ako, tapos dumiretso ako sa kwarto ko, tapos nag-lock. Ang daming tumatakbo sa isip ko nung kung ano yung nakita niya. And to be honest, naghintay na lang ako ng mga wangwang ng pulis. Kasi worst case scenario sa utak ko may patay sa loob ng banyo namin. Kaya ayun, relate ako sa kwentong ito ni Jean. Thank you, Jean, sa kwento mo. At shoutout na rin sa iyo dyan sa Singapore. Sa Singapore din ako tumira ng ilang buwan ng teenager ako. Tapos malapit ako dun sa Wampo Food Center. Kaya imakan mo na lang ako ng char kway chow kapag nadaan ka. Thank you. Bye! Napakarami nating messages na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. Kaya naman we'll be doing a little bit of a segment called The Camper Shoutouts. Alright, let's go. Ina Raguro, sabi niya, fave episode ko ay yung episode na may third eye po yung nanay at anak niya. Yung nasa Dubai yata siya ngayon. Ayan, ang ating listener na si Dance. Hi, Dance from Dubai. Ayan, thank you, Ina. Episode 183, sabi ni Wella Figueroa, Kaazar, yung Kaazar niya may Z. Kaazar yung door. Ang sakit sa heart for a second. Tapos may nervous laugh emoji.
Yan. Hindi lang ikaw yung nabiktima niyan. Paula Figueroa, ako rin na azar. Episode 121 sa SS46. Wow, ang tagal na nito. Kay episode ni M, sabi ni Bianca Sandra, "Oh my Lord, nakakatakot but super ganda ng boses ni Ate M talaga." Ayan. M, bumalik ka na. Parang dapat magkwento ka na ulit, no? Ang daming nakakamiss sa boses mo. Feeling ko kailangan mag-imbento ka na ng kwento para takutin kami. Ayan. M, hello. Ayan, thank you, Bianca. Episode 178 dun sa Best of 2023. Sabi ni Gerald James Diala, "Of all the scary podcasts I listen to, this is definitely the best." Ah, wow. Grabe naman yun. Maraming salamat. Nakakakilig naman yun. Sa episode 185, yung kwento ni Stephen at ni Cersei, sabi ni Jamie Tan, "Pwede ba wala ng extra sound effects?" Nakakaloka. Di pwede. Sama-sama tayo dito. Ano yun? Send kayo ng kwento tapos ako lang yung matatakot. Hindi fair. Sabi ni Lexi sa episode 186. Oh, episode niya to. "Thank you for reading my story, CM. More power to you. I forgot to mention na same thing din ang nangyari sa kasambahay ng neighbor namin. Sa bahay naman ng lolo ko. Till next email na lang." Ayan. Thank you, Lexi. Episode 189 sa episode ni Mabel at ni Jasper. Ito naman. Rent and Nico. OM, nabasa yung shoutout ko. Thank you, Camp Master. Ayan, tinama ko na po. Anyways, thank you. Thankful po with the episodes you're giving us. Yeah. Sabi niya kasi dati bilo. Ano ba yung sabi niya? Master? Parang ganun. Master lang. Parang walang Camp Master. Parang hindi ko naman kayo slave. Thank you, Rent Aneko. That's it for Camper Shoutouts. Kung gusto mo rin marinig ang name mo at yung mga sinasabi-sabi mo sa isip mo habang nakikinig ka ng podcast, ay mag-iwan ka lang ng iyong mga thoughts sa social media posts natin at syempre sa Spotify Q&A section ng episode na ito. Paano mo makikita yon? Tutulungan kita. Punta ka lang sa Spotify app and search mo yung Philippine Camper Stories at sa latest episode ay may Q&A na nagtatanong na anong tingin mo sa episode na ito. Yan. Sagutin mo lang yun at babasahin ko ang mga mapipiling sagot sa susunod ng mga episodes. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Pero kung if you woke up today and you chose violence, ikaw bahala. Go ahead. Away-away na lang tayo sa comment section. Ayun, see you sa next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. If you want to see video content ng podcast, ay magpunta ka lang sa patreon.com/campfirestoriesph at mag-subscribe ka na. You'll get to have access sa ating mga video podcast agad-agad. Try mo na yon. At kung gusto mo naman makapanood ng libre lang na walang bayad, ay magpunta ka lang sa YouTube at hanapin ang Philippine Campfire Stories. Nandoon ang mga previews ng mga episode natin. Pero yung full videos nasa Patreon. Mag-subscribe na rin kayo kasi libre lang naman yung YouTube natin. For our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa'yo sa mga araw-araw na gawain, tapos nawawala yung pagkainip mo, medyo feeling mo generous ka today, you can send tips. Daanan mo lang yung PayPal account natin. You can search earlm.work@gmail.com sa PayPal. Tapos, yung link nun ay nasa episode show notes naman. Kaya PayPal kasi wala na po akong GCash. At hindi ko na alam paano ma-recover yun. Hindi ako tinutulungan ng Globe.com. Anyway, panghuli sa mga kwento natin na gusto mong ibahagi ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. At babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na episode. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.
This podcast may be based on true events, with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.